magsimba. Kay kadamo. The time na amuni natabo sa ako, hindi ko magsimba. Because we usually do that. No, mag-istoryo na ka, hindi na ka magsimba kay daw, kadamo naging. But, ang balira, Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Women, ang balira, mga kababaihan, often carry silent burdens. Family struggles, hidden wants, guilt, and fears. Doon, mga kababaihan, namin ismahin na ito, why sila kabalong na po, diri daw na nagigak, malupok na. Namin ang suratan, but people in our surroundings do not know that we are bringing silently the burdens of our family struggles. Kaya ang kita ng mga babae, hambal pa sa psychology, women are champion in hiding their emotions and hiding their fears. So, ako na, why kabalo? Kung isa, sa akong panimalay, no, mahambatan at kung kita nakapag kung kabalo mo lang, ang ginabakyak ko, siguro ako ni. Because most cases, kita na mga babae ang tagadala sa mga daw na problema. Kung isa ang mahambatan daw, magupok may ito. No? Kaya mo na siya ang fact na ang babae, ang balira sa psychology at sa science, naghambalira na ang babae, ano na dira? They are very well versed in keeping their emotions. So, ang inhambalira, bisan pa mga hidden wounds, no? Kita ng mga babae, nakalas na. Especially when it comes when you're wounded with a family member. Kung isa, ang ating mga bana, ay kabalong ng grabe ng gali. No? So that, nga naman, anong rason? Kaya wala sila, ang atong bana, ang mga lalaki, si Adan, waay kabalo kung ano ang babae pag-imong sa Diyos. Naman? Because he was asleep. Ginpakatulog siya sa Ginoo while ang babae gi-create sa Ginoo. So, they will not know sa atong mga hidden guilt, hidden emotions. But in here, hambalira ang assurance sa aton nga, the Lord is close to the brokenhearted and those who are crushed in spirit. Amo na ang dako na itong assurance. Bisan ano kadamo sa atong problema, God is always close to us. At the altar, these burdens can be laid. Remember, women, mga sisters, bisan ano pa kung sa inyong mga problema, ang hambal nila, hindi na tanan na problema, hindi tanan na mga kabukat sa atong panabuhi, can be laid sa altar. Ibilin ka na, ihatag ka na sa Ginoo. Di na ito makita ang Ginoo sa altar. Ang altar sa noon natin ng ulan, maghibog ka pa sa mga bato. But this time, the altar can be right in our homes. You can make an altar kung di ka kung sa imong kwarto sa balay, kung di ka luhod ka kung palapit sa Ginoo. And all these burdens, and all those struggles, and all those wounds, ngayon na ba ang wounds nila mga kapturan? Okay. Kung isa, kamo nga mag-asawa na ginaway. Ang iyong nga bana, waay nakaano, na nakahambal sa kasakit. Why sa kabatyan na sakit, nagalangyambal ka sa imo. So, ano hindi mo napon, we keep it inside. Those are struggles, those are wounds. But this situation, these wounds, those struggles, the hidden wounds, the guilt and the fears that we have, hambalira, lay it on the altar. Ihatag na tanan sa Ginoo, kay siya andam, kay siya nagapalapit sa mga broken hearted.
Isa pa na matabo dira sa altar is transformation. Transformation happens at the altar. Luke 19:1-10, the story of Zacchaeus. Ambal dira, Zacchaeus came as a sinner but left forgiven and transformed. Kung balikan nato ng altar at kauturan, kung magkagta sa altar din ang Diyos ara, din si Jesus ara, ang ambal dira, there will be transformation. Kung isa, nag-sacrifice ka, kung isa, kaagwang nagkasa, kung isa makabalit ang batasan kung hindi mo. But sometimes, magbuwa na yung batasan. No? What do you want to do? You want to be transformed. Where do you want to have it? Ang malala, kadto ka sa altar. Kadto ka pagpakikita sa Diyos. Pagpakikita ni Jesus, kakihatag mo ni Jesus, God, you will be forgiven and you will be transformed. Just like Zacchaeus. Si Zacchaeus, punta sa tanan nga aman, kahit hindi niya kadautan, hindi niya kapikasan. But the moment he went to Jesus, Kambadira, he left forgiven and transformed. Okay, isa pang experience siya sa John 4, the woman at the well. She came thirsty but left with the living water. So, pamangkot, nga aman, nga balikan ako ng altar. Ano man ang mga rason. The altar is a place of renewal. Gusto ka na ma-renew ang imong kabuhi. Ang hambal niya, return to the altar. Another one is a place to rediscover intimacy with God. The moment when we accept Jesus, I know, especially at converted, hindi born Adventist. Kaya ang experience sa kung natao ka na Adventista ang pamilya, ang tao nga Adventista nga converted is different. So, ang hindi experience especially for those who were baptized from, inanghalin ka ba sa hindi sa Adventist? Ang hambal nila, rediscover intimacy with God. Sa iyong pamatiyag subong, di mo bang nabatyagan nga daw layo na ang Ginoo, mahambal ka kung isa. Daw kalayo, nangamuyo ko daw, abot lang sa ato. Diba kung isa,